Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa. Sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit na sinasabi nila sa liturgy, dapat hindi na kami bumati ng magandang gabi, pero dahil once a year lamang po ako nakakabalik dito para magdiwang ng banal na misa, parang hindi ko mapigilan na batiin kayo kasi parang ang sarap ng pakiramdam na kahit isang beses lamang po sa loob ng isang taon, ako ay nakakabalik upang maging bahagi ng pagdiriwang ng banal na misa at upang muli makita ang sambayanan na minsan ay naging tahanan ko rin po. Nakakatuwang makita na pagbabalik ko ng ganitong panahon, may bagong dagdag dito sa simbahan. Medyo, alam natin lahat, medyo mabagal, kasi napakatagal na, pero at least kapag nakakakita ka ng mga bagong dagdag, bagong ganda, nakakatuwa naman. At syempre po, kapag nakikita ko ang mga dating kasamahan sa simbahan, ang iba ay naging mga malalapit ng kaibigan, naging kapamilya, bagat medyo nag-iba na din, yung mga dating payat, tumaba na, dati yung iba maitim pa ang buhok, puti na ngayon, mayroong mataba, ang payat na ngayon, pero bahagi iyon, bahagi ng pag-unlad, bahagi ng paglago. Kanina, every year naman, doon kami nagpa-park doon sa St. Joseph. Nakita ko doon sa gate, parang ang St. Joseph din, nagse-celebrate na din ang kanilang 80 years, founding anniversary. Nagturo po ako dyan, dati. Kaya sabi ko, 80 years na pala ako ang St. Joseph. Parang sa isip ko, sa sarili ko, part ako niyan, bahagi ako niyan. Minsan akong nagturo dyan. At tamang-tama, ganun din yung ating tema. Hindi ko alam, ang sabi sa akin sa letter ay theme for the day. Yun ang sabi, or baka ito yung kabuuang tema para sa piyesta. Kasi ang sabi, 80 taong pananahan ng soledad, matatag na tanglaw. Yun daw ang theme for the day. 80 taong pananahan ng soledad, matatag na tanglaw. Sa nangyayari sa ating bansa ngayon,
wag na sa mundo, sa bansa na lamang. Mukhang ang talagang kailangan natin ay ilaw. Mukhang ang kailangan natin ay tanglaw. At siguro, bahagi na ng ating buhay at bahagi na ng ating kasaysayan kung paanong ang mahal na Birhen ng Soledad ay naging bahagi ng ating paglalakbay. At palagay ko po, marami sa atin ang magpapatunay na sa kabila ng napakaraming pagsubok at pinagdaanan natin sa buhay, ang naging sandigan at tanglaw talaga natin upang malampasan ang lahat ng ito ay ang mahal na Birhen ng Soledad. Gumaling sa karamdaman, nagkaroon ng trabaho, nasira ang pamilya, nabuo uli, mga pagkakaibigan na nasira, naayos muli, bahagi lagi ang soledad bilang ilaw nating lahat. Tatlong bagay ang masasabi nating naging papel ng mahal na Birhen sa buhay natin para masabi nating siya talaga yung ilaw ng aking buhay. Tatlong papel. Una, bilang isang ina, bilang isang mother, bilang isang ina, siya talaga yung nanay na pwede mong takbuhan anumang oras, anuman ang iyong kakulangan at pagkukulang, kasi alam mo, dadamayan ka niya kahit pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat na damayan. Siya yung ina na kahit ang kanyang anak ay patuloy na nagkakasala, ay patuloy pa rin nagbibigay ng pagkakataon upang akayin siya patungo sa kanyang anak na si Jesus. Siya yung ina na alam natin hindi tayo bibiguin kung mayroong magagawa lamang siya. Ang sabi nga sa Biblia, kung yung ina dito sa lupa o mga magulang dito sa lupa na hindi naman ganun kabaitan at hindi naman ganun kabanal, pero nagmamalasakit at gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak, yun pa bang ina na banal at mabuti ang hindi tutulong at magmamalasakit sa atin? Minsan, may napanood po ako sa YouTube. Actually, hindi pa ito nagtatagal parang 2 weeks ago. Mayroon isang nanay na in-interview, sikat po itong pamilyang to. Hindi ko alam kung positive o negative yung pagiging sikat nila. Hindi ako babanggit ng pangalan para safe. Para walang pag sinabing, Father, alam namin yung sinasabi mo, pwede kong itanggi. Hindi kaya yun. Pero kilala nyo ito. Itong nanay na ito, kilala ang kanyang mga anak kasi ang gaganda. Ang gaganda, pero laging nag-aaway-away. Kilala sila sa pag-aaway-away. Nung ini-interview, ako po ba'y naiintindihan nyo? Kasi ako po'y medyo malat. Naiintindihan nyo po ako? Nung ini-interview yung nanay, sabi nung nag-i-interview, kayo ba di kayo ang unang nalulungkot kapag ka ang anak ninyo nag-aaway-away? Sabi niya, naku, hindi ako nalulungkot. Sabi niya, hindi ako nalulungkot. Bakit naman? Talagang ganun sila. May iba-ibang ugali. Pinalaki ko ng mga matatapang. Mayroon silang sariling disposisyon. Sabi niya ganun. Hindi ako nalulungkot. Sabi, kayo ho ba, ang wish nyo ba bago mawala sa mundong ito, nag-iisip po ba kayo na magkaayos-ayos, magkabati-bati ang mga anak nyo? Sabi na ko, hindi na. Sanay naman ako ng ganyan Sabi niya, tsaka kung ayaw nila, di wag natin pilitin. Kung gusto nila, di hayaan natin. Siyempre, hindi. Totoy, akin na, dito na lang yan.
Siyempre, hindi yun ang ating ine-expect. Ano po? Ang ine-expect natin, sasabihin ng isang nanay, siyempre, nalulungkot ako kasi gusto ko ang mga anak ko nagmamahalan, nagkakasundo. Siyempre, ine-expect natin, ang wish nyo ba magkaayos-ayos sila? Sasabihin, ang ina-expect natin sa isang nanay, aba syempre naman, gusto ko bago mawala ako sa mundong ito, makita ko na ayos silang lahat at hindi nag-aaway-away. At yun din ang ina-expect kong sagot kasi nanay siya. Pero hindi ganyan ang kanyang sagot. Okay lang sa kanya mag-away-away, hindi niya ina-expect na magkabati-bati. Habang nanonood ako, in fact, hindi ko na nga tinapos yung interview no? Pinatay ko na. At the back of my mind, iniisip ko, kaya naman pala ganyan ang mga anak niya. Kaya naman pala sila ganun. Kasi yung inaasahan na magiging ilaw, magiging sandigan, magiging dahilan para magkaayos-ayos at magkasundo-sundo, ni hindi niya din hinahangad at pinapangarap. Di away-away nga sila. Ano away? Sabi, nakakatuwa nga kasi may pangyayari yun na nakaburol yung asawa niya, tapos nag-away-away. Tinanong din doon sabi, di kayo ay, nasaktan kayo mabuti sa burol pa ng asawa niyo, nag-away-away sila. Sabi na ko, hindi. Natatawa nga ako sa kanila Sabi, natatawa nga ako sa kanila kasi sabi ko, parang tanga tong mga to, awayan na lamang ng awayan. Hindi yun ang inaasahan kong sagot ng isang ina. Sabi ko, may ganun talaga palang nanay. Pero alam natin, si Maria, hindi ganun. Ang nais niya, nagkakasundo tayong lahat. Ang nais niya, nagmamahalan tayong lahat. Ang nais niya, maayos tayong lahat. Kaya, kapag yung mga lingkod simbahan, nagsisiraan, nagchichismisan, nagtitirahan, ay nako, akala nyo natutuwa sa inyo ang mahal na Birhen ng Soledad? Hindi. Kasi bilang ina, ang nais niya tayong lahat ay nagmamahalan. Ikalawa, yung una, mother, di ba? Ang mahal na ina. Ikalawa, alam natin siya talaga ay mediatrix. Tagapamagitan sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus. Yun naman talaga ang alam niyang papel niya. Hindi natutuwa ang mahal na ina kapag siya ang ating ginagawang Diyos at nagiging pangalawa na lamang si Jesus. Hindi. Kasi malinaw sa kanya na ang kanyang papel, siya'y maging tagapamagitan upang tayong lahat ilapit sa kanyang anak na si Jesus. May kaibigan ako, actually taga Cavite City. Sabi niya sa akin, ako Father, pag nagdadasal ako, inuuna ko muna magdasal kay Mama Mary. Pangalawa na lamang si Jesus. Sabi ko, bakit naman? Siyempre, nanay yun di dapat nauuna siya. Anak lamang naman siya mauna ang nanay. Pero hindi ganon. At hindi yon ikinatutuwa ng mahal na ina. Malinaw para sa kanya ang kanyang papel. Ang ilapit, maging tagapamagitan, at tayo ay kumilala sa kanyang anak na si Jesus. Ikatlo, bago tuloy ang maubos ang boses ko, tatapusin ko. Ikatlo, siya'y ating model. Mother, mediatrix, model, huwaran. Napakaraming katangian ng mahal na ina ang pwede nating tularan. Pero alam nyo kung ano ang isa sa pinakamahalaga dito? Ay yung laging bukas na kalooban sa kung ano ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Yun ang pagkakaiba natin. Tayo pag nagdasal at humiling sa Diyos, laging eksakto. Lord, ibigay mo sa akin to. Ganitong sukat, ganitong kulay, sa ganong panahon. Pero minsan, nakakalimutan natin na mayroong nais ang Diyos na iba para sa atin. Ito ang gusto ko, pero ano ang gusto ng Diyos? Ito ang makakabuti sa akin, pero ito kaya ang makakabuti sa paningin ng Diyos. Minsan ayaw nating maging bukas. Kaya,
kapag hindi ibinigay yung hinihiling natin sang-ayon sa eksaktong gusto natin, nagtatampo tayo at iniisip natin hindi tayo mahal ng Diyos at hindi tayo pinakinggan. Si Maria, lagi niyang ipinapakita at lagi niyang binubuksan ang kanyang puso para sa Diyos. Bukas ang kanyang isip. Ito ang gusto ko, pero ano po ang gusto nyo? Ito ang plano ko, pero ano po ang plano ninyo? Dahil naniniwala ang mahal na ina na kung ano ang kalooban ng Diyos, ito ang para sa ating kabutihan. At sana tayo din. Alam ko habang nakaupo po kayo dyan ngayon, may kanya-kanya po kayong hinihiling. Kaya nga siguro pinipilit yung mabuo ang nobina, yung 9 days, kasi meron tayong kahilingan. At okay lang naman po yun. Pero sana po, pagkatapos ng 9 na araw ng pagnunubina, pagkatapos ng piyesta, at tila pakiramdam natin, iba ang ipinagkaloob sa atin, o mukhang hindi ipinagkakaloob sa atin, huwag po tayong malulungkot at huwag tayong mag-iisip na hindi tayo mahal ng Diyos. Kaya nga lamang, talagang ibibigay ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan sa Kanyang panahon, sa tamang pagkakataon, sa Kanyang pamamaraan. At tulad ng mahal na ina, dapat din maging bukas tayo para ang ating buhay ay laging naaayon sa liwanag na ibinibigay ng mahal na ina. Napakatagal na panahon ang solidad naging gabay natin. Sana hanggang ngayon, nananalig at nagtitiwala tayo na siya talaga ang tunay na ilaw at gabay natin patungo sa kanyang anak na si Jesus. Amen.